Isang tanong na madalas nating iwasan. Kung ang isang historikal na salaysay ay nagbibigay sa atin ng dangal at pagmamalaki, mahalaga pa bang malaman kung ito ba ay totoo? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Kyla. At ako naman si Brianna. Sa episode na ito, hihimayin natin ang isang maselang paksa. Maaari bang manatiling makabuluhan ang kasaysayan kung ito ay hindi naman palaganap na tumpak? Alam mo, Brianna, napaka-tempting na maniwala sa mga kwentong nagpapaganda sa ating imahe bilang Pilipino. Pero ang ating paninindigan sa podcast na ito ay malinaw. Mahalaga ang imahinasyon. Pero nagiging mapanganib ito kapag mas inuuna ang feel-good stories kaysa sa tunay na ebidensya. Tama ka dyan, Kyla. Ang kasaysayan kasi ay hindi lang dapat inspiring, dapat itong manatiling tapat sa mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Hindi lang pwedeng basta narinig ko lang o sabi kasi sa social media. Kaya naman, upang mas lalo nating maunawaan ang balanseng ito, gagamitin nating gabay ang tatlong mahalagang batayan. Una, ang pananaw ni Teodoro Agoncillo sa Imagination in History. Ikalawa, ang kontrobersyal na kaso ng Code of Kalansiaw. At ikatlo, ang pilosopiya ni Ocampo sa Meaning and History. Simulan natin sa usapang imahinasyon. Marami ang nag-aakala na ang kasaysayan ay parang accounting. Puro lang listahan ng petsa, pangalan at lugar. Pero para kay Teodoro Agoncillo, kailangan ng imahinasyon para mabuo ang isang makabuluhang salaysay. Wait, teka lang, Brianna. Baka isipin ng mga nakikinig sa atin na fiction ng history. Maaari mo bang linawin kung anong ibig sabihin ni Agoncillo sa imahinasyon? Magandang punto yan. Ang imahinasyon ni Agoncillo ay hindi pag-iimbento. Ito ay kakayahan ng isang historiador na punan ang mga puwang o gaps sa mga tala. Halimbawa, kung may sulat si Rizal, gagamitin ang historiador ng imahinasyon para ma-visualize ang emosyon o ang sitwasyon noong panahong iyon base sa konteksto. Bale parang connect the dots, pero dapat yung mga dots o ebidensya ay totoo pa rin. Tama, ang panganib ay kapag ang imahinasyon ay humiwalay na sa ebidensya at naging fabrication na. Kapag ang isang kwento ay tinanggap natin dahil lang maganda pakinggan, kahit wala namang dokumentong nagpapatunay. Doon na tayo nagkakaroon ng problema sa katotohanan. At yan mismo ang nangyari sa isa sa pinakamalaking pagkakamali sa ating kasaysayan, ang Code of Kalansiaw. Brianna, naalala mo ba noong elementary tayo, itinuturo pa to sa atin bilang unang set ng batas ng mga sinaunang Pilipino? Oo naman, napakabagsik na mga parusa noon, di ba? Siya sabi nitong may maayos na tayong legal system bago pa dumating ang mga Kastila. At aminin natin, nakaka-proud isipin na noon pa man, sibilisado na tayo. Pero heto ang plot twist. Alam mo ba na napatunayan ng mga eksperto, partikular na ni William Henry Scott, na ang Code of Kalansiaw ay isang ganap na hoax o huwad. Gawa-gawa lang pala ito ni Jose Y. Marco noong early 1900s. Napakalaking sampal nito sa atin, di ba? Pero bakit kaya naniwala ang lahat sa loob ng halos 50 taon? No history is innocent. It always has a point of view. When you read any history, it's always asking yourself in the back of your mind, why is this historian telling the story this way? And that's one of the things you will learn in a very delightful way just by talking about the incredible Mr. Marco.
It's a wonderful story actually. Sa tingin ko, Brianna, dahil siguro to sa tinatawag nating collective memory. Gusto nating maniwala na sibilisado tayo. Kaya kahit walang matibay na source, isinama ito sa mga textbooks. Ipinapakita nito na kapag nabigo ang source verification, ang maling kasaysayan ay unti-unting nagiging katotohanan sa isip ng publiko. At yan ang tunay na delikado, ang mabuhay sa isang dangal na nakabase sa kasinungalingan. Pero Kyla, may isa pang side ang usapan. Paano naman yung sinasabi ni Ocampo tungkol sa meaning o saysay? Kasi kung puro datos lang tayo at puro pagdedebunk ng mga myths, baka maging boring naman ang kasaysayan para sa mga estudyante. Tama ka dyan. Diyan pumapasok ang balanse. Ang punto ni Ocampo ay kailangang may saysay ang kasaysayan para sa atin. Pero ang mahalagang linya na dapat nating tandaan, ang kahulugan ay dapat manggaling sa ebidensya. Hindi ito dapat maging kapalit ng ebidensya. So, ibig mong sabihin, pwede nating gawing relevant at inspiring ang mga kwento ni Bonifacio o ni Luna? Pero hindi natin kailangan mag-imbento ng mga detalye para lang gawin silang mukhang superhero. Exactly. Kapag ang kahulugan ay hiwalay sa katumpahan, ito ay maituturing na intellectual dishonesty. Ang tunay na galing ng isang historiador ay ang pagpapakita ng ganda at aral ng nakaraan gamit ang mga totoong dokumento, gaano man ito kapait o kahirap tanggapin. Kaya bilang solusyon, kailangan palakasin ang ating critical thinking. Huwag tayong basta-basta mag-share ng social media ng mga hidden history, kuno nang hindi tine-check ang sources. Ang pagwawasto sa ating kaalaman ay hindi kabawasan sa ating pagka-Pilipino. Ito ay tanda ng ating integridad. Bilang pagtatapos, balikan natin ang ating simulang tanong. Mahalaga pa bang malaman ang totoo kung masaya na tayo sa magandang kwento? Sa tingin ko, pagkatapos ng ating talakayan, ang sagot ay isang napakalakas na oo. Dahil ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi nangangailangan ng huwad na alamat. Ang pagkilala sa ating tunay na nakaraan, kasama ang mga pagkakamali at kabiguan nito, ang tunay na mapapatatag sa ating bilang isang nasyon. Agoncillo showed us that imagination needs discipline. Galancia warned us of the dangers of fake history. And Ocampo reminded us that history must have meaning, but that meaning must be rooted in truth. Tama! Tungkulin natin lahat na maging mapanuri, huwag makontento sa sabi-sabi, magbasa, magtanong, at maging tapat. Ang kasaysayan ay hindi lang tungkol sa pag-alala, kundi tungkol sa paghahanap ng katotohanan na magpapalaya sa atin. Muli, ako si Brianna. At ako si Kyla. Maraming salamat sa pakikinig at manatiling mapanuri.